Anyway, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang atin pong topic is about the King and His Kingdom. Sabihin nga po natin, the King and His Kingdom. Diba? The King and His Kingdom. Sino po yung King? Sino yung King? Si Jesus. Diba? Ayan. Pag-uusapan po natin yung hari at yung kanyang pinaghaharian. Amen? Okay. So, in the Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John. Yan po yung pag-aaralan po natin. No? I was led to this topic series ng Gospels kasi iba-iba po yung presentation ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, at ni Juan kay Jesus. Although, in their narrative, merong harmony. Pinapakilala nila kung sino si Jesus. Amen po ba? Pero kung sino si Jesus, in every book, iba-iba yung pagpapakilala nila. In all those Gospels, in all those writings, lahat doon, nabuhay si Jesus, namatay si Jesus sa cross, nabuhay na muli mula sa mga patay, at umakyat sa langit. Lahat yun, mababasa ninyo sa Matthew, Mark, Luke, and John. Pero kung paano po nila pinresent si Jesus, who He is in every book, iba-iba. Iba siya sa Matthew, iba yung pagka-present ni Marcos, iba yung pagka-present ni Lucas, iba yung pagka-present ni Juan. Ayan. So, pag-uusapan po natin, sige, next slide. In various presentations of the gospel, tingnan nyo po yan, in Matthew, Mark, Luke, and John. Sa Matthew, ang presentation po kay Jesus ni Matthew, sa buong aklat ng Mateo, mapapansin nyo po dyan, he presents Jesus as the Messianic King. Sabihin nyo nga po, King. Ano po yung ibig sabihin naman ng Messianic? Ang ibig sabihin po ng Messianic, it comes from the word Messiah, Hebrew word na Messiah, meaning the anointed one. Amen? The anointed one. Ibig sabihin ng anointed siya ay pinahiran. Okay? Acts chapter 10 in verse 38, Jesus was anointed by power and with the Holy Spirit. Siya po ay pinahiran ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay. In the book of Mark, Mark presents Jesus as a suffering servant. In the book of Luke, Luke presents Jesus as the Son of Man. And in the book of John, John presents Jesus as the Son of God. Yan po yung pinaka-themes in every book of the Gospels. Ang audience naman po, si Mateo, sinulat niya yung kanyang Gospel directly to the Jews or Israelites, mga Hudyo. Okay? Mga Hudyo. Mamaya malalaman niyo kung bakit. Si Marcos naman, ang kanyang audience ng kanyang sulat ay mga Gentiles, specifically Romans. Si Lucas naman, ang audience niya are Gentiles also, but sa mga Griego. Anong kinaiba ng Gentile na Greek at Gentile na Romans? Sa pagtakbo ng ating pag-aaral po, malalaman nyo kung bakit ganun. Sa po si John, ang audience po niya, both Jews and Gentiles. Amen po ba? Kaya po, ang pinaka-recommended po namin, halimbawa, bago pa lang kayo sa pananampalataya, wala pa kayong alam sa Bible, ang unang-unang book sa Bible na pinapabasa po natin, pag-aralan at pagnilay-nilayan ay ang Book of John. Okay? Amen po ba? Okay. So, ang purpose, si Mateo, ang purpose po niya is to prove that Jesus is the promised Messiah and King prophesied in the Old Testament. Ang purpose naman ni Mark is to emphasize Jesus' actions and sacrifice rather than his lineage and teachings. Okay? Sa Matthew, ang presentation po ni Matthew, isa siyang king or messianic king. Si Mark naman, ang presentation niya, yung mga actions, yung mga himala niya, yung sacrifice ni Jesus, lahat yon. Bakit? Kasi Gentile yung audience niya eh. Naintindihan po ninyo? Hindi kami interesado bilang Hentil sa mga katuruan niya o sa mga lineage niya. Kasi pagbasahin niyo yung Matthew from chapter 1, nandoon yung
lineage o yung genealogy ni Jesus from Abraham, papunta kay David, papunta kay Joseph. Kasi ang mga Hudyo, kailangan po nilang i-trace yung iyong tawag dito, mga ninuno, kung talagang totoo ka, na ikaw talaga yung sinasabi mo, ikaw ba talaga yung Messiah na yan. Mapapansin po ninyo pag binasa niyo yung Book of Matthew, laging may nagtatanong sa kanya. Yung lalong-lalo na yung mga Pariseo, yung mga religious people, mga religious leaders. Sabihin mo nga sa amin, ikaw ba talaga yung Messiah? Sabihin mo sa amin, patunayan mo, ano bang tanda na ipapakita mo sa amin para maniwala kami sa'yo? Okay? At ang presentation ni Mateo, ganun. Pinakita niya po from Abraham to David hanggang kay Joseph, isang linya lang si Jesus. Naunawaan po ninyo? Kasi po, mahalagang i-present ni Matthew sa mga Hudyo yung linya ni Jesus. Bakit? Kasi po, it's in the prophecies na ang Messiah ay manggagaling kay David na hari ng Israel. Hello? Amen po ba? Actually, nung gumagawa ng himala si Jesus dun sa Israel when He was walking on this earth during His earthly ministry, hindi naniniwala yung mga Pariseo sa mga miracle niya. Hindi. Ang gusto ng mga Pariseo yung turo niya. Naunawaan po ninyo? Naunawaan po ba? Okay? So, mahilig sila yung parang, by the book, kung tawagin, by the book. Kaya lagi makikita nyo po dyan sa Matthew pag binasa nyo, sinusuway mo yung kautusan. Kasi sabi dito sa kautusan, ganito. Naunawaan po ninyo? Yun yung tema na makikita nyo sa Book of Matthew. Naunawaan po ba? Kaya ganyan ang presentation ni Matthew. Unang-una yung genealogy para ipakita talaga sa mga Hudyo na hindi naniniwala kay Jesus. Siya yung prophesied Messiah sa Old Testament. Nakasulat yan. Amen po ba? At ganun sa Mark naman at sa Luke, pinakita doon yung mga himala niya. Pero merong distinction kung paano pinresent yung pagiging tao ni Jesus sa Mark and Luke. Naunawaan po ba ninyo? Kumbaga, yung mga hintil, wala silang oras na makinig ng mahabang turo. Kung ano si Jesus, kung kaninong lahi nang galing si Jesus, ang gusto lang i-present ni Mark tsaka ni Luke, ano yung ginawa ni Jesus? Kaya makikita nyo po sa Mark, ang themes na makikita nyo sa Mark, immediately, he went to ganito para pagalingin yung mga may sakit. Immediately, pumunta siya dito para ipakita yung ganito. Immediately, puro ganun sa Mark. Yun yung recurring na word na makikita nyo sa Book of Mark. Amen? Are you getting it? Nagmamadali si Mark na ipakilala si Jesus through his actions. Amen? O ngayon, pag-uusapan natin yan. Sa susunod na yung Luke and John. Binigyan ko lang po kayo ng idea at overview kung bakit ito natin tatalakayin itong tema na ito. Sige, next slide. The Messianic King. Sabihin nga po natin, the Messianic King. Lakasan po natin, the Messianic King. Ayan. Matthew's Gospel presents a key theme of Jesus as King. Okay? Sa buong Mateo, sa aklat ng Mateo, yan ang makikita po ninyo. Pag pinagbulay-bulayan po ninyo yung Matthew, alam nyo po, ilang gabi na akong napupuyat kakabasa ng Matthew. Okay? It's a key theme of Jesus as King and highlights the principle of the kingdom of heaven in most of his writings. Okay? Pinakilala niya unang-una siyempre yung hari. Tapos yung principles na nag-i-scope sa kaharian o pinagaharian ng hari. Amen. Amen. And Matthew starts his gospel by tracing the lineage of Jesus, which I have discussed earlier. Matthew presented the genealogy to prove to his audience that Jesus is the prophesied Messiah, which I told also earlier. Jews were seeking for a sign or a proof of Jesus' claim as Messiah, and Matthew presented it in his gospel. The Messianic King was prophesied in the Old Testament to show us how he would enter the world and establish his kingdom. Again, itong Messianic King na pinapresent po ni Matthew
ay pinropesay po sa Old Testament. Kaya hindi nyo po pwedeng ihiwalay ang Old sa New Testament. Because they complement each other. Binubuo nila yung isa't isa. Amen. Sino dito nagbabasa ng Bible? Okay? I want you to enjoy reading your Bible because there are many wonderful truths that you will discover in the Word of God. Amen po ba? Including this one. May the Lord give us wisdom. Ito po isa sa prophecy ng hari. Sabi rito sa Isaiah chapter 9, which is written in the Old Testament, I think 600 or 800 years before the birth of Jesus Christ. Okay? Ang sabi rito, for unto us, basahin natin sabay-sabay, mas maganda. 1, 2, 3, go. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of, verse 7, of the increase of his government and peace there will be no end, upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. So, gusto ko pong makita po ninyo si Isaiah. Sinulat niya po ito because God gave him a vision of this king. Amen. And this king will be born. This king will not only rule Israel. This king will rule over the whole world. Hello? Nagahari ba si Jesus sa'yo? Hello? Pinagaharian ka ba ni Jesus? Pinagaharian ba niya ng salita niya ang puso mo? Ha? Ha? Kasi hindi lang siya dapat hari sa loob ng church. Amen. Dapat hari din siya sa loob ng bahay mo. Dapat hari siya pag nasa eskwelahan ka. Hari siya kahit saan ka nagpupunta. Amen. Amen. Because He is a wonderful counselor and mighty God. Amen? Sabi niyo, mighty God. Hallelujah. Pag kilala niyo po ang Diyos na ito, nako, wala na kayong pagkukulang sa buhay. Amen? Hallelujah. So, in his writing, in Isaiah, sabi diyan, He will be born and legally enter this world and will have a legitimate authority over all creation. He will be born and He will have authority. Sabihin niyo, authority. Ano po yung authority? Sa Tagalog. Ano yung authority? Sige. Pamamahala. No? Pamamahala. Hallelujah. So in Matthew chapter 2, in verse 2, ito po yung mga wise men. Sabi niyo, wise men. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo yung katabi mo, wise ka ba? Matalino ka ba? Matalino ka ba? Kasi the wise men are seeking for the king. Hello? Wise people seek the king. Isa lang yun ang amen. Wise people seek the king. Sabi ng mga wise men, where is he? Who is born? King of the Jews. Nasaan yung pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nasaan siya? Hello? Meron dito sa Proverbs, papakita ko sa inyo. In Proverbs chapter 30, in verse 4, basahin natin sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, go.
who has ascended into heaven, or descended, who has gathered the wind in his fists, who has bound the waters in a garment, who has established all the ends of the earth. What is his name? What is his son's name? Do you know? Sa Tagalog nga po, Pastor Dave na poging-pogi. Okay, basahin natin ulit sabay-sabay sa Tagalog. 1, 2, 3, go. May tao bang nakaakyat na sa langit at bumaba sa mundo? Meron na ba? Okay. May tao bang nakadagot ng hangin sa kanyang mga kamay o kaya nakabalot ng tubig sa kanyang... Meron na ba? May tao bang nakapaglagay sa hangganan sa mundo? Kung may kilala ka, kung kilala mo siya, sabihin mo sa akin, pangalan niya at ang pangalan ng anak niya. Sino to? Na merong kakayahan na umakyat ng langit at bumaba ng mundo. Sino ba to? Sino to? Ito yung hinahanap ng wise men. Nasaan kaya ito? Tanungin mo yung katabi mo, wise ka ba? Yung katabi mo, tanungin mo yung katabi mo, wag ako. Yung katabi mo, tanungin mo, wise ka ba? Alam mo, yun ang tatanong dito, si Agur. Agur ang pangalan niya. At ito, yung header nito sa New King James Version, sabi nito, the wisdom of Agur. Itong si Agur, hari, matalino, hinahanap niya yung hari ng mga hari. Hello? Amen? Nasaan siya? At ang kanyang anak. What is his name? What is his name? What is his name? Amen. Palakpakan natin si Lord. Sa slides po natin, Jesus is King. Sigaw nga natin yan. Jesus is King. Sigaw natin. Jesus is King. Isa pa. Jesus is King. Si Jesus ay Hari. Amen? Hari ang Panginoong Jesus. Alam niyo po kasi, isa sa nakakalungkot na katotohanan sa mga Kristiyano ngayon, they only accept Jesus as their Savior but not as Lord. Nakakalungkot po yan. Gusto lang ng mga taong maligtas mula sa impyerno, pero ayaw nilang pakialaman yung buhay nila ni Jesus. Lord, dito na lang ako sumasaya, tatanggalin mo pa? Isang hit-hit lang naman eh. Minsan-minsan lang namang umiinom eh. No? Pasilip-silip lang naman eh. Lord, ito pa, tanggalin mo ba to? Hindi ganun yon. Luke chapter 6 verse 46. Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon? Hindi niyo naman sinusunod ang sinasabi ko, sabi ng Panginoon. Diba? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit. Ngunit siya lamang na gumagawa ng kalooban ng aking amang nasa langit. Tanungin mo nga yung katabi mo, wise ka ba? Wise ka ba? Ang totoong matalino, hindi lang niya kilala si Jesus bilang tagapagligtas, kundi bilang Panginoon, hari ng kanyang buhay. Amen? Kasi minsan lumalapit tayo kay Jesus eh. Lord, pwede bang humingi ng ganito? Puro prayer request eh. Pero hindi natin pinagpe-pray na, Lord, ano bang kalooban mo, Lord? Pinag-pray nyo na ba yon? Lord, sinusuko ko yung buhay ko sa'yo. Mangyari ang kalooban mo. Pinag-pray nyo na ba yon? Ikaw ang masusunod, hindi na ako. Pinag-pray nyo na ba yon? Pinag-pray nyo na ba yon? Kasi dapat ganun ang pagkakilala natin kay Jesus. He is King. Amen? Huwag kang matakot sa asawa mo. Mas matakot ka dyan. Amen. Jesus, sabi dito, can command angels if He wanted to. Nung siya'y nakapako sa cross, kayang-kaya niya na mag-send ng mga libo-libo, milyong-milyong mga anghel para patayin yung mga gwardya,
patayin si Poncio Pilato, lahat ng mga nagkanulo sa kanya, pwede niyang ipadala yon. Sabi mo sa katabi mo, baka padala ni Jesus sa'yo yung mga anghel niya. Huwag kang pasaway. Sabi diyan sa Matthew chapter 26 verse 52 to 53. Ito na yung scene na kung saan binenta na si Jesus ni Judas with 30 pieces of silver. Nandoon sila sa garden, huhulihin na si Jesus ng mga Roman soldiers. Si Pedro naglabas ng espada, tinaga yung tenga ng isang Roman soldier. Sabi ni Jesus, "Put your sword in its place." Itabi mo yung espada mo, sabi, "All who take the sword will perish by the sword." Sabi niya sa verse 53, "Di mo ba alam? Yung tatay ko sa langit, pwede akong manalangin sa kanya para ano? He will provide me with more than 12 legions." I-search niyo po kung ilan yung bilang ng legion. Ilan po yung nakapaloob doon sa legions? Sige, sabay-sabay nating isang brigada, sabi rito. Isang detachment, isang puwersa, isang pulutong ng mga anghel. Alam niyo po ba? Ito isang anghel lang. Isang anghel lang. 350,000 na taong katumbas. Ilan po yung pulutong? Di ba? 3,000 to 6,000 angels. Sige nga, i-ratio nyo yun, 1 is to 350,000. Isang anghel, 350,000 na tao. Gawin mo pang 6,000 anghel. Sabi dyan, isang legion lang yung 6,000 eh. Ito sabi niya, 12 legions eh. Tapos hindi ka matakot-takot, kakagawa ng kasalanan? Amen? That's Jesus. He is the King of Scriptures. Amen po ba? He is the King of the Scriptures. Matthew chapter 26, verse 56. Lahat ng nangyari sa Kanya, from His birth, to His ministry, to His suffering, to His death, resurrection, sabi ng Bible, all this was done. All this was done that the Scripture of the prophets might be fulfilled. Si Jesus po, hari, bumaba dito sa lupa para tuparin. Amen? Ang lahat na nakasulat. That's why He is the King of Scriptures. Next, He is King over every religion. Amen po ba? Sabi diyan, in Matthew chapter 26, verse 63 to 64, and the high priest, sino yung high priest? Siya yung leader ng religion nila nung time na yan. The high priest answered and said to him, "I put you under oath by the living God. Tell us." Sabihin mo sa amin. Ito na, magkaharap na tayo. Sabi niya, "Tell us if you are the Christ." Kung ikaw yung Messiah. Sabihin mo na sa amin. Sabi nung high priest. Sabi ni Jesus sa verse 64, Jesus said to him, "It is as you said." Yun na, sinabi na niya sa religious leader. Ako ang pinrapesay na Messiah. Amen? Si Jesus lang ang Messiah. Yung ibang nagkiklaim na siya si Kristo, Messiah. No? Okay, next. Jesus is king over government. Siya din ang hari sa lahat ng mga namamahal at namumuno sa mga bansa. Jesus is king. Jesus is king. Amen. Matthew chapter 27 verse 11 sabi diyan, "Now Jesus stood before the governor. And the governor asked him saying, 'Are you the king of the Jews?'" Kasi ang mindset po nitong governor, ito yung kaharian niya, yung mga Hudyo. Diba? So sinagot lang ni Jesus kung yun yung sakop lang ng isip ng kausap niya. Kasi yun lang iisip niya. Ang tanong kasi sa kanya, "Are you the king of the Jews?" Hindi alam nung governor, he is the king of kings. Amen? So ang tanong sa kanya, "Are you the king of the Jews?" Anong sabi ni Jesus? Jesus said to him, "It is as you say. I am that king." Amen?
Hindi lang nare-recognize ng pamamahala ngayon. Hindi rin nare-recognize ng ibang mga world religions na si Jesus ay hari. Pero tayo, nakabilang sa kaharian ng Diyos. Pinagaharian ng Diyos. Amen. Amen. Na-reveal sa atin na hari talaga siya. Amen po ba? Kailangan lang na ma-reveal ngayon na hari si Jesus sa buhay natin papunta sa mga lugar na yan. Sa government. Amen? Sa ibang mga paniniwala. Sa mga kaklase mo. Sa mga kaopisina mo. Sa mga kasama mo sa pamilya mo. Kailangang ma-reveal na si Jesus ay hari. Amen. Amen. Okay, next. As a king, he came to establish a kingdom that he is reigning over. Hindi mo pa pwedeng sabihin na siya ay hari kung wala siyang pinaghaharian. Amen? At yung kanyang pinaghaharian ay isang kingdom. And that kingdom is the church. His kingdom is not of this world. Nabasa niyo po yun, di ba? His kingdom is not this world. Amen. Ang pinaghaharian po kasi ng Panginoong Jesucristo, yung mga taong pinili siyang maging hari. Amen po ba? At ang trono niya ay hindi physical na trono. Ang trono po niya ay yung mga puso natin. Amen? Ngayon ang tanong ko sa inyo, si Kristo ba ay nakaupo sa trono ng puso niyo? Si Kristo ba ay nakaupo sa trono ng puso ninyo? Mayroon bang sinabi sa inyo si Lord na huwag mo nang gawin yan, pero ginagawa mo pa rin? Ibig lang sabihin noon, hindi pa si Kristo nakaupo dyan sa trono. May hindi ka maiwanan, may hindi ka maiwasan kasi Lord, ito na lang eh. Hindi pa rin si Kristo ang hari dyan sa puso mo. Kasi kung hari si Kristo sa puso mo, siya sinusunod mo. Amen? Matthew chapter 16 verse 18. Sabi niya, I also say to you that you are Peter, and on this rock. Sabi niya, on this rock. Okay, on this rock, I will build my church. I will build my kingdom. On this rock. On this rock. And the gates of Hades will not prevail against it. Amen? 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 I will build my kingdom, sabi ng Panginoon. I will build my church on this rock. On this rock. Ano yung rock na yan na sinasabi ni Jesus? Kung babasahin niyo po yung konteksto ng Matthew chapter 16, sabi diyan sa verse 13 to 17. Then Jesus came into the regions of Caesarea Philippi. He asked his disciples, Who do men say that I, the Son of Man, am? Anong sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? Anong pagkakakilala nila sa akin? Ang sabi, sumagot, verse 14, sabi ng iba, ikaw daw si John the Baptist. Sabi naman ng iba, ikaw daw si Elijah. At sabi naman ng iba, ikaw daw si Jeremiah o isa sa mga propeta. Verse 15, Jesus said to them, pero kayo, tapikin mo yung balikat ng katabi mo. Tanungin mo siya, sabi mo, ikaw. Sabi mo, tanungin mo siya, ikaw. Sige po, tapikin niyo yung balikat ng katabi niyo, nasa harap niyo kung wala kayong katabi. Ikaw. Sabihin niyo, ikaw. Anong ginagawa mo? Ha? Nag-i-spaghetti. Ikaw. Anyways, joke lang yun. But who do you say that I am? Sino yung kausap niya? Sino yung kausap niya? Sino po yung kausap niya? Hindi na nila tandaan. Sa verse 13, disciples. Tinanong niya yung mga disciple niya. Sabi niya, but who? Ikaw. Paano pagkakilala mo sa akin? Anong pagkakilala mo sa akin? O sige nga, kung nandito si Jesus, paano niyo sasagutin niya? Ano? Savior. Diba? Provider. Ano pa ba? Comforter. Wow, gagandang salita, no? Hindi masabi ng iba yung king. Gusto lang kasi ng mga tao yung ito lang yung pagkakilala ng mga tao, hindi naman nila gusto. Ito lang yung pagkakilala nila kay Lord. Nabibigay yung gusto nila.
Hmm? Pag hindi nabigay yung gusto nila, hindi sila susunod kay Lord. Nakita niyo? Kasi po, kung talagang pinaghaharian ka ni Kristo, kahit hindi maibigay sa iyo yung gusto mo, susunod ka sa Kanya. Kahit hindi nangyayari yung gusto mo, sumusunod ka sa Kanya. Kahit hindi mo nakikita yung gusto mo makita, sumusunod ka pa rin sa Kanya. Kung talagang hari si Jesus sa'yo. Amen? Are you getting this? Who do you say that I am? Sabi dito sa verse 16. Simon Peter answered and said, Ikaw ang Kristo. Ikaw ang Messiah. You are the anointed one. Sabi ni Peter. The Son of the living God. Anak ka ng buhay na Diyos. Sabi ni Jesus, verse 17. Pinagpala ka, Simon Bar-Jona. Simon, anak ni Jonah. Sabi diyan. For flesh and blood has not revealed this to you. Hindi laman ang nagsabi sa iyo o naghayag sa iyo nito. Hindi tao ang naghayag sa iyo nito, kundi ang aking amang nasa langit. Amen? Para ma-reveal sa iyo na siya ang hari. Si Jesus ang hari. Kailangan ma-reveal siya ng amang nasa langit. Sa pamamagitan ng Holy Spirit. Amen po ba? Amen po ba? Para maghari o totoong ma-reveal o mahayag sa iyo yung pagiging hari ng Panginoong Hesukristo, kinakailangan po ng kapangyarihan ng pahayagan ng banal na Espiritu. Amen? Tingnan niyo po, pag pinahayag ng banal na Espiritu, si Jesus sa puso mo. Titus, Kuya Dave, Pastor Dave na poging-pogi. Titus chapter 3, verse 5. Pag na-reveal ito kasi yung ministry ng Holy Spirit, i-reveal si Jesus as King. Okay? Sa English po. Sorry. Titus chapter 2. 2. Verse 11 to 12. Okay. Sabi diyan, for the grace of God, sabihin niyo po, biyaya ng Diyos. Okay? It's the grace of God that reveals Jesus to you. Kasi po, pag hindi mo na-receive yung biyaya ng Diyos. Kasi yung makilala lang si Jesus, biyaya po ng Diyos yon. Magkaroon ka ng relationship sa Panginoong Hesukristo, biyaya ng Diyos yon. Hindi mo ginusto yon. Kailanman hindi mo gugustuhin yon bilang tao kasi lahat tayo nagkasala, nahiwalay tayo sa Diyos. Sabi ng Isaiah chapter 53, gumawa tayo ng sarili nating mga lakad. Tinumbok natin yung mga landas na gusto natin. Lahat tayo ganun eh. Tama po ba? Pero nung na-reveal daw o nag-appear yung grace o yung biyaya ng Diyos sa buhay mo, sa buhay nating lahat, ang sabi diyan, verse 12, ito nangyari. Nung nahayag daw yung biyaya ng Diyos sa'yo, ito po yung mangyayari. It teaches us that to deny ungodliness. Pag na-reveal sa'yo ng totoo, nahayag sa'yo ng totoo, nahari ang Panginoong Hesukristo, yung papahayagan na yon ay magtuturo sa'yo na iwasan ang mga buhay na hindi makadiyos. At worldly lusts. Yung mga, ano ba yung sa Tagalog yan? Mga nasa ng mundong ito. Diba? Amen? Ano pang tuturo ng biyaya ng Diyos sa atin? Na mamuhay tayo ng soberly, maayos ang kaisipan. Amen? Ano sunod? Righteously. Mabuhay tayo na matuwid. Amen? Mabuhay tayo na banal. Sabi diyan, sa kasalukuyan. Amen? Amen? Palakpakan natin si Lord. Yan po yung totoo kapag na-reveal sa iyo o nahayag sa iyo yung pagiging hari ng Panginoong Hesukristo. Nababago yung buhay mo. Amen? Okay, let's move on. Sabi rito, I want to question you again. I want to ask you again. Yung tanong ni Jesus. Who do you say that I am? Sino ako para sa iyo?
Let's pause there. Sino ako para sa'yo? Kung si Jesus yung nagtatanong sa'yo ngayon ito, sino ako para sa'yo? Ano kaya yung sasagot ninyo? Anong sasagot ninyo? Sa inyong mga notebook or sa mga cellphone ninyo, sulat nyo doon, who do you say that I am? Tapos lagyan nyo ng blank. Doon sa blank na yon, doon nyo ilalagay yung sagot nyo. Pwede nyo bang gawin ngayon yun? Sulat nyo po, who do you say that I am? Tapos maglagay kayo ng blank. Huwag nyo sagutin ngayon. Sagutin nyo mamaya sa bahay nyo. Gusto ko gawin nyo po ito, ha? Isulat nyo po yon. Who do you say that I am? Tapos may blank. Doon sa blank na yon, isusulat nyo kung sino si Jesus sa'yo. Tapos, ipakita nyo sa life group leader nyo. Okay ba yon? Okay. Let's move on. So, yung rock po na sinasabi kanina sa verse 18, upon this rock. Upon this rock. Okay? Yung rock po na yon is the revelation of Jesus as King. As the Christ. That's the rock. Hindi yung church. Hindi pangalan ng church yon. Yung rock na sinasabi doon, Kristo na hari. Amen. Okay, sabi rito sa Daniel chapter 2 verse 44. Ito po yung prophecy na to tungkol doon sa rock na yon. In the days of these kings, sabi diyan, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed. Di ba nabasa nyo kanina sa verse 18? The gates of Hades shall not prevail against it. Tama ba? Nabasa nyo, di ba kanina? Sabi dito sa Daniel chapter 2 verse 44, He will set up a kingdom which shall never be destroyed. Pagtabihin nyo yon, Matthew 16:18, saka dito itong Daniel chapter 2 verse 44. Yan na yan yun. Di ba? Sa Daniel, ang sabi niya, God will set up a kingdom. Tama? Doon sa Matthew chapter 16:18, sabi niya, I will build my church. Amen? Amen. Ang sabi niya, and the kingdom shall not be left to other people. It shall break in pieces and consume all these kingdoms. Religious kingdoms and government. Amen? And it shall stand forever. Maghahari po siya. Magpakailanman. Hindi matatapos yung kanyang paghahari at as it was prophesied in Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Tama ba? Next. The rock, sabi diyan, shall break in pieces all other kingdoms. Yung kingdom na yon ng Panginoon na establish niya will break in pieces all other kingdoms, religions, and ideologies. Pati ideologies. Kasi po, nakakabahala sa panahon ngayon, masyado ng philosophers ang Gen Z. Di ba? Andyan sino ba yung mga kilala niyo mga philosophers? Aristotle. Tama? Kilala niyo si Aristotle? Kilala niyo si Plato? May kasamaan niyo si Plato eh. Alam niyo kung sino? Si Kutsara, si Tinidor, si Platito. Joke lang po yun. In Acts chapter 4 verse 10 to 12, let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, hindi po full name ni Jesus ang Jesus Christ, ha? Hindi niya apelido yung Christ. Christ means the anointed one or Messiah. Okay? Hindi po pag sinabi, anong buong pangalan ni Jesus? Jesus, ang apelido niya Christ. Hindi po niya apelido yung Christ. Christ is a title, meaning the anointed one, meaning the Messiah. So Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by Him this man stands here before you whole. Verse 11, this is the stone, this is the rock, amen? This is the rock which was rejected by you. Builder, sino yung kausap niya? Yung mga Hudyo, yung mga Israelita, religious leaders and the government. Sila yung kausap dito ni Pedro. Kayong mga nagbibuild ng sarili nyong kaharian dito sa lupa, ito yung sinasabi ko sa inyo, ito yung bato.
Si Jesucristo. Amen? Na nireject ninyo. Ilang beses natin nire-reject si Jesus sa buhay natin? Sa choices natin. Tama? Sa isip natin. Akala nyo lang, Kristiyano kayo. Pero maraming beses natin nire-reject si Jesus sa choices natin sa buhay. This is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. 12. Nor is there salvation in any other. Wala nang ibang pangalan na makapagliligtas sa iyo. Sabi diyan, there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Amen? Anong pangalan? Para maligtas ka? Jesus. Hindi po pangalan ng church. It's not the church that saves you. It's Jesus who saves you. Amen? By His sacrifice, kaya nga sinabi diyan, whom you crucified. Tayo ang nagpako kay Kristo dahil sa ating kasalanan. Bakit ba siya napako? Hindi naman siya gumawa ng kasalanan. Tama po ba? Tama po ba? Isaiah chapter 53, verse 6. Bakit ba napako si Jesus? Ito, isa prophecy pa kay Jesus. Bakit ba siya napako? Sabi diyan, Isaiah chapter 53 in verse 6. I want to present you this kasi napakahalaga na maintindihan po natin, no? Yung essence, bakit ba napako si Kristo? Bakit kailangan mamatay ni Kristo? Sabi diyan, all we like sheep. Tayong lahat daw ay mga tupa. Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng tupa. Diba? Tayo ay tupa. Alam niyo po ba yung tupa? Alam niyo po ba, ang tupa, pag walang pastor, tanga. Sorry for the word, ha? Pero talagang, B-O-B-O. Ang tupa, pag walang pastor. Walang direksyon sa buhay. Sabi ng Bible, ganyan po kalala ang pag-describe sa atin ng Bible. Tayo daw ay mga tupa na walang pastor. Pag wala si Jesus sa buhay natin, sabi diyan, we have turned everyone to his own way. Pinili natin yung sarili nating kaparaanan dahil wala tayong pastor. Naunawaan po natin? Amen? Akala mo tupa, cute lang. Pero, ang tupa po pag walang pastor sa kanya, naliligaw siya ng landas. Kinakain ng leon, kinakain ng oso. Ganun siya, kalala. Tingnan po ninyo, yung mga taong walang relasyon kay Jesus. Sinong lumalapa sa kanila? Si Satanas. Kaya nagugumon sa kasalanan, nalulugmok sa kahirapan, nade-depress, nasisira ang ulo, sira ang relasyon sa pamilya. Di ba? Kasi walang nagpapastor sa kanila. Ganyan po tayo. Pero, sabi sa biyaya ng Diyos, and the Lord has laid on him. Kumbaga sa Tagalog, lahat ng mga kabigatan, sa Tagalog nga po, poging-poging pastor, pinarusahan ng Panginoon. Sabi yan, pero siya, sino yung siya? Si Jesus. Siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Kita niyo po yun? Amen? Amen? Wala bang palakpak para kay Lord dyan? Siya yung tumanggap ng parusa natin. Tayo yung makasalanan. Tayo yung dapat na parusahan. Kaya yung tinuturo dito sa Acts chapter 4, verse 10 to 12, whom you crucified, tayo yan. Kasi lahat tayo nagkasala, lahat tayo tumalikod. Amen? Tayo yon, pero mahal na mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya yung parusang dapat sa ating lahat, inako ng Panginoong Hesus. Hallelujah! Amen? Matthew chapter 21, verse 42 to 45. Meron pa akong gusto ipakita sa inyo. Sabi ni Jesus, have you never read in the scriptures, the stones which the builders rejected has become the chief cornerstone? This was the Lord's doing. And it is marvelous. Sabi nyo, marvelous. Sabi nyo, marvelous. It's marvelous in our eyes. Di ba? It's marvelous. May mga taong nag-reject sa Kanya. Tama ba? May mga taong nag-reject sa Kanya. Including me. Including you. Tama po ba?
We all rejected Jesus. But the Lord's doing, He established, amen, He established a kingdom that Satan cannot touch. Amen? This was the Lord's doing. Paano niya ginawa yun? Bumaba siya dito sa mundo para establish yung church. Namatay siya para sa mga tao na minamahal niya, pero ni-reject siya. That's me and you. Amen? At kapag tinanggap mo yung pagmamahal niya na yon, yung parusang dapat na para sa'yo, tinanggap mo yon na wala kang magagawa para maligtas ka. Tinanggap mo yon, nakabilang ka na doon sa in-establish na kingdom ni Jesus. Amen po ba? Wala kang ginawa para mapabilang doon sa kaharian na yon. Siya yung may ginawa. This was the Lord's doing. Kasi marami nagsasabi, gumagawa ako ng mabuti, lagi ako nag-church, malaki yung tithes ko, malaki yung offering ko, may ministry ako, kaya nasa kingdom ako ni Lord. Hindi ganon. It's only the Lord's doing. Amen? Wala kang maidadagdag para madagdag ka sa kaharian ng Diyos. It's the Lord's doing. It's marvelous in our eyes. Amen? Sino po yung makapagtataas dito ng kamay na ngayon hindi na nagkakasala? Wala, di ba? Wala, di ba? May naiambag ba tayo sa kaligtasan na meron tayo ngayon? May masasabi ka ba na naiambag mo sa kaligtasan mo? Meron ba? Wala. Biyaya lang ng Diyos yun na mapabilang ka doon sa kaharian na yun. Di ba? It's marvelous. Sabihin, it's marvelous. Sabihin niyo po, it's marvelous. Verse 43, therefore I say to you, pag nireject nyo si Lord, sabi dyan, the kingdom of God will be taken from you. Pag nireject mo si Lord. Pag nireject mo nireject si Jesus. Yung pagiging hari niya, sabi dyan, it will be taken from you. May kapangyarihan siyang bawiin yon. Kaya don't abuse the grace of God. Huwag niyong abusuhin, huwag nating abusuhin ang biyaya ng Diyos. Amen? Sabi dyan, and will be given to a nation bearing fruits of it. So meron palang bunga yung mga nabubuhay sa kaharian ni Lord. Bunga ng buhay nila. Meron pala. Pag totoong pinaghaharian ka ni Jesus, merong bunga. Sabihin nyo nga po, bunga. And whoever falls on the stone will be broken, but on whomever it falls, it will grind him to powder. Mapupulbos ka talaga dito, brother, sister. Madudurog talaga puso mo. Amen? Hindi lang dahil galit si Lord sa kasalanan, kundi madudurog ang puso mo dahil sa sobrang pag-ibig sa iyo ni Lord. Amen? Ewan ko na lang kung hindi madurog puso mo. Amen? Grabe yung pagmamahal ni Lord sa ating lahat. Amen? Next verse, sabi dyan. Tingnan nyo, nag-react ko, mga religious leaders. Pag religious ka lang, magre-react ka talaga. Ayaw mo maghari sa iyo si Jesus eh. Sabi dyan, now when the chief priests and Pharisees heard his parables. Sabi nyo parables. Yung parables kasi ay connected sa principles of the kingdom of God. Nung narinig daw ng mga religious people yung mga parables ni Jesus, sabi dyan, they perceived that He was speaking of them. Ay, pinariringgan ako nito. Pinariringgan ako nito. Yung mga religious people, pag nagpipreach ang pastor, sasabihin niya sa puso niya, pinariringgan ako ni pastor. May narinig to sa ibang tao, kaya pinariringgan ako nito sa pulpit. Hindi ako ganon. Hindi ako ganon. Hindi ganon si Lord. Pine-present na lang yung truth. Pag tinamaan ka, magbago ka. Amen? Jesus is full of grace and truth. Punong-puno siya ng biyaya, pero puno din siya ng katotohanan. Hindi ibig sabihin, mahal ka ni Lord, hindi niya sasabihin sa iyo yung katotohanan. Anong katotohanan? Ang sabi niya, go and sin no more. Amen? Yung iba kasi, thank you Lord for saving me.
No? Save na ako. Pinatawad na yung kasalanan ko. Pwede pa rin ako mabuhay sa kasalanan. Ganun yung buhay ng ibang Christian. Ang sabi ni Lord, 'di ba, doon sa babaeng nahuling nangangalo niya, 'di ba? Kasi nandoon na yung mga umaakaw sa kanya. Lord, guro, itong babae ito nahuli na nangangalo niya. 'Di ba? Sabi doon sa batas natin, pagka nangalo niya, dapat batuhin hanggang mamatay. O ano masasabi mo dito, Lord? Sabi ng mga tao. Sabi ni Jesus sa kanila, sige. Sino sa inyo hindi nagkasala, siya yung unang bumato. Ano ginawa ng mga tao? Lahat sila may hawak ng bato eh. Parang gaantay na lang sila ng go signal ni Lord para mambato sila. Ang sagot sa kanila ni Lord, sige. Kung sino sa inyo ang hindi nagkasala, siya ang unang bumato. 1, 2, 3, go! Baka nagganon pa si Jesus, no? 1, 2, 3, bato! Walang bumato. Ang nangyari, mula daw sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, naglaglagan ng mga bato sa sahig. Ibig sabihin, lahat sila nagkasala. Tinuturo lang nila yung isa. Kaya iwasan mo magturo, baka ikaw, nabubuhay ka rin naman. Amen. Ngayon, pumunta siya doon sa babae. Totoo nagkasala di ba? Sabi niya sa babae, babae, nasa na yung mga umaako sa sayo? Sabi ng babae, tumingin, wala na po. Sabi ni Jesus, kasi He came to fulfill the law Amen? Sabi niya, ako rin, hindi kita inaakusahan. Pero, go and sin no more. Matapos siyang patawarin, anong sinabi sa kanya? Huwag ka nang magkasala pa. Wala pa naman natin si Lord. Yun yung grace, yung pagpapatawad. Ano yung truth? Huwag ka nang magkasala. Amen? Okay. So ito na pag-usapan po natin in a short session. Maikling-maikli lang siguro. Daanan natin yung ibang parables ni Jesus. Because these parables talks about the kingdom principles. Amen po ba? Okay lang ba sa inyo? Okay lang ba sa inyo? Siguro, kakain tayo ng mga 10 to 15 minutes. Okay lang po ba? Hindi naman lahat ito i-discuss ko. Okay? Ipe-present ko lang sa inyo, pwede niyong picturean. Sige, paki-flash na po. Poging-poging pastor. Okay? These are the parables. Okay? Ito po yung mga parables. The parables of the sower. Nakikita niyo yung reference, ano yung summary, ano yung kahulugan niya, ano yung connection dun sa tema ng Matthew na hari si Jesus at naghahari sa kanyang kaharian. O picturean nyo para ma-review ninyo sa inyong mga bahay. Okay. Yung parable of the sower, mababasa ninyo sa Matthew 13, 3 to 9 and 18 to 22. Ano po yung summary niya? A sower, yung sower naghahasik ng binhi. Scatter seeds on different types of soil. Amen? And only the good soil. Sabihin nyo nga po, only the good soil. Only the good soil. Sabihin nyo, only the good soil. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo, good soil ka ba? Pastor, ano yung good soil? Basahin nyo yung Matthew chapter 13. Okay? Okay po ba? Sabi dyan, ano yung meaning nito? The kingdom message is received differently by people. Amen? Iba-iba siya i-take ng mga tao. Pero sabi dyan, only those with receptive hearts. Yun pala yung good soil. Receptive heart. Amen? Hindi lang yung umuupo sa church, pero matigas naman ang puso. Only those with receptive hearts will bear fruit. Amen? So, ang connection niya sa tema ni Matthew, it emphasizes the importance of responding to Jesus with a heart ready to receive His teachings. Are you ready to receive His teachings? Are you ready to obey His teachings? Kasi yun na yung bunga, obedience. Amen. Next, the parable of wheat and tares. In Matthew chapter 13, 24 to 30, 36 to 43. Ang summary niya, a farmer sows good wheat. Nagtanim daw ng trigo. And an enemy sows weeds among them. Both grow together until the harvest. Anong meaning niya? Sa madaling salita, ang kaharian daw po will have both true and false believers.
Ngayon, titigan mo sa mata ang katabi mo, panlisikan mo. No? Imbestigahan mo kung totoong Kristiyano yan. Kasi hindi po lahat na nakaupo sa church totoong Kristiyano. In the kingdom, there will be genuine and there will be fake. Tingnan mo nga, kilatisin mo nga yung katabi mo kung fake yan o genuine yan. Sabi diyan, the kingdom will have both true and false believers until the final judgment. Diba? Hindi pastor yung magsasabi kung sino yung maliligtas at kung sino yung hindi. Si Jesus lang makapagsabi nun. Okay, ano yung connection niya sa tema ni Matthew? Highlights Jesus' role as king who will ultimately judge and purify His kingdom at the end of the age. Next. O, picturean nyo. Kasi hindi ko na i-discuss yung iba dyan. Okay na po? Next. O, picture. Hindi ko na po i-discuss kasi masyadong mahaba pag di-discuss ko po lahat yan. Pag-aralan nyo na lang sa bahay. Kaya ako ginanyan eh. Okay na po? Na-picture niya? Gusto kong i-discuss sa inyo to. Yung hidden treasure and pearl of great price. Magka-ano naman yan eh. Magka-connecta. Sabi dyan, sa Matthew 13:44, ito yung parable of the hidden treasure. In summary, a man finds a hidden treasure, sells all he has, and buys the field. So, the meaning is, the kingdom of God is so valuable. Amen? The kingdom of God is so valuable that one should be willing. Pwede basahin sabay-sabay? One should be willing to give up everything to obtain it. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, are you willing to give up everything? Ha? So ano yung sa dulo? Calls people to prioritize Jesus and His kingdom over all else. Okay? Doon sa baba naman yung parable of the pearl of great price. Okay? So, pareho lang naman sila ng mensahe. Next na tayo. Yan, parable of the dragnet. Ayan, yung lambat. Ano naman yan? Ang summary po niyan, a net gathers all kinds of fish, and the good are kept while the bad are thrown away. What is its meaning? The final judgment will separate the righteous from the wicked. So separation ulit ng mga matuwid, mga banal at hindi. Okay? Unforgiving servant. Ito, maganda to. No? Mga Kristiyano tayo. So in Matthew chapter 18:23 to 25, a servant is forgiven a massive debt or utang, but refuses to forgive another servant. Okay? So meaning niya, those in the kingdom, sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Ano sabi? Those in the kingdom must practice mercy and forgiveness. Next na tayo. So, pakipicturan. Okay na? Next. Nag-next na ba? Yan. Picture, then move on. Sige. Next. Okay. Pag-aralan nyo po ito sa bahay ninyo. Ha? Kaya ako po sinadya na may table dyan para mapag-aralan po ninyo. Next, last na to. Sheep and goats. Yan. Picture. Then, okay. So, at the last, ito po yung ating last slide. Okay, the King's Commission. Siyempre, sa kanyang pinaghaharian, meron siyang iniwang gawin para sa mga mamamayan ng kanyang kaharian. Ano ba yung kailangan gawin ng mga nakapabilang sa pinaghaharian ng Diyos? Ano yung kailangan nating gawin? Alam niyo po ba? Alam niyo po ba? The conclusion of the message of Matthew to the kingdom people. Ano yung mensahe? Ha?
Go. Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Sabi diyan, and Jesus came and spoke to them saying, all authority have been given to me in heaven and on earth. Amen? Pinakita na po niya yung katunayan na siya ang hari ng mga hari. Hindi siya umupo sa trono sa Israel para ipakita siya yung hari. No. Hindi siya nagsuot ng koronang ginto. Tama po ba? Tama ba? Hindi siya nagsuot ng magarang robe para ipakitang siya yung hari. Ano po yung ginawa niya para ipakita siya yung hari? Sinuton siya ng koronang tinik. Tama po ba? Nilapastangan, inalipusta, pinarusahan. Tapos, di ba, nung napako siya, ano yung nakalagay doon sa sa ulo na ni Jesus? King of the Jews. Di ba? Pinakilala siyang hari habang siya'y nakapako sa krus. Amen? That's your king. That's my king. That's our king. Who is willing to give his life. Amen? Amen po ba? Kaya nung pinagtagumpayan niya yung kamatayan, anong sabi niya sa mga kanyang mamamayan? Sabi niya, go. Ipamalita niyo yung nangyari. Amen? Amen? Go. Anong sabi diyan? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. Lord, anong tuturo ko? Basahin niyo yung parables, yung binigay ko sa inyo. Yun yung ituro niyo. Amen po ba? Ganyan yung ipamuhay ninyo. Sabi diyan, go therefore and make disciples of all nations, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. I have a question. Who do you say that Jesus is? Sino sa'yo para si Jesus? Are you recognizing Him as King? Or do you recognize Him as King? Do you? Do you? Do you? Let us all stand. Tayo po ay aawit ang isang kanta acknowledging the kingship of our Lord Jesus Christ. Amen? Let's close our eyes. Bago po tayo umawit, so ko lang balikan yung verse kanina sa Matthew chapter 21, verse 42 hanggang verse 44 hanggang 45. Jesus said to them, have you never read in the scriptures, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. Tayo po, sa buhay natin, including me, nagkikreate po tayo ng sarili nating kingdom of our own self, of our own idea. This is what I want my life to be. Tama ba? Ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. And sometimes that dream of yours rejects Jesus as King. And I want all of us now to acknowledge Jesus as King sa lahat ng bahagi ng buhay po natin.